Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay March 17, 2025. Meron pong isang policeman, vlogger, joker, adventurer, rider, writer, medyo senior, hugotero, happy friend, loyal. Isang aktibong pulis po ito ayon sa kanya. Hindi niya daw po boss si Pangulong Bongbong Marcos. At hindi niya daw po susundin ito sapagkat ang nagpapasahod daw po sa kanya ang mga Pilipino. Tanong ko lang, hindi ba Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos? Saka nagbabayad din ng tax si Pangulong Bongbong Marcos ha. Kidding aside, mukhang hindi yata nito alam ang saligang batas that the President is the Commander-in-Chief. Kayo na po ang humusga mga tol, ipapadinig ko po sa inyo ito. Hindi porke official ka ng isang organisasyon, may karapatan ka ng mangupal-ngupal dyan ng mas mababa sa'yo. Alam mo yung tinatawag na self-respect or ang tawag dun? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado? Dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas. Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao, tandaan mo yan. Kahit sino ka pa. Diba? Kahit sino ka pang tao kang yan. Kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Diba? Ikaw kayo yung ganyan-ganyanin ko, ikaw kayo yung kupal-kupalin ko kung anong mararamdaman mo. Diba? Try mo din kayong maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iiyak ka na lang dyan sa gilid. Di mo kasi alam. Di nyo kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon. Di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kundi tatahimik lang. Diba? Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Diba? Wala akong pakialam sa ranggo mo kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba. Popcorn tayo, kain mga tol. Tingnan natin kung saan nahantong itong katapangan nitong pulis na ito. Kapag kinupal-kupal mo ako at inapakan mo yung dignidad ko, pagkamatayan na tayo. Diba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winalaan ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo, tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. At huwag na huwag mong ibebenta yan kasi yan. Para sa mga nagtatanong ha, kung hindi to pulis, usurpation of authority to. Pero malamang pulis po ito kasi ito mismo yung pakilala niya. Policeman. Works at Philippine National Police. Anyway, makikilala naman natin to eventually. No? Masyado siyang matapang. At pinaninindigan niya yung kanyang mga sinasabi. Wala raw mataas-taas ang katungkulan sa kanya. Magkakamatayan pa raw sila. Yan lang yung natitira sa'yo. Diba? Nagigets nyo ba ako? Huwag na huwag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao, inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng karapatang irespeto ng kapwa mo tao. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Lagi nyung tatandaan yan. Pero nakakalimutan ng pulis na ito na dapat hindi ka nakikialam sa politika. Kung naninindigan ka sa tama at dapat, hindi ka dapat nagsasalita ng mga ganyang bagay. Abangan natin ang mga susunod na kabanata dito. Pero sa ngayon, mag-popcorn, enjoy the show, panoorin po ninyo yung mga pinagsasasabi niya. Lagi yung tatandaan yan.
Yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao, yung prinsipyo mo eh. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba? Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa'yo? Isa kang robot, di ba? Kung wala kang prinsipyo, isa kang robot, isa kang utusan, isa kang aso. Oh, tingnan natin yung profile niya. Ito po yun eh, mga tol eh. I-post muna natin yung pakikinig sa kanya. Fontanilla. Ay, hindi. Ano ba yung Fonts? Anong pangalan ng vlog niya? Fonts STV. Yan. Fonts STV Vlogs. May mga banat pa nga siya sa bashers niya eh. So, sabi niya rito, "This is me. My name and my badge number." O, kaya pulis to talaga mga tol. "I am not hiding my identity to prove my sincerity to what I stand with." Ang problema kasi pulis ka. Hindi ka pwedeng mamuliti ka. "I stand with what I think is lawful and right." Bahala na si Lord sa akin. Laban lang tayo para sa nararapat at para sa tama. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagtitiwala. "I am not a policeman for nothing," sabi niya. "I am not a Filipino for nothing, FPRRD." Yet, kumakampi ka kay Rodrigo Duterte. O, yan ha. Ito po yung mga laman ng kanyang post. For the record lang, kasi baka biglang mag-delete po ito ng kanyang accounts at mawala. O, yan po. Talagang maka-Duterte po siya. Talagang yung kanyang pagpanig ay kay Duterte. Pinost niya pa nga itong si General Nicolas Torre. Oh. Ano kaya sinabi niya rito? "Now tell me, sino sa amin ang tunay na partisan? I really want to defend him because he was my former boss. I've known him personally as a very good person. I don't know what happened to him. I'm so sorry to say I despise him now. I'm so sorry, sir. I didn't mean to disrespect you. I'm so sorry po talaga." Anak ng teteng, hindi ko talaga maunawaan anong pag-iisip nitong tao na ito. Kumakampi ka kay Rodrigo Duterte, ibig sabihin partisan ka. Dapat wala kang kinampihan kung talagang fair kang pulis. Ngayon, tinitira mo si General Torre kasi nagpatupad ng batas. Hindi mo yata alam kung ano yung sinumpaan mo. Anyway, i-record natin ang mga sinasabi niya, mga tola. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Di ba? Ganun ang aso. Kung alugin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganun ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain. So may prinsipyo ka kasi kumakampi ka kay Rodrigo Duterte. Anak ng teteng naman na yan. Pwede kang magpahayag ng iyong saloobin ng not to the extent na ipinapakita mo na napakapartisan mo. Pulis ka eh. Dapat bago ka nagsalita ng mga ganyang bagay, tinanggal mo yung uniform mo. Magbitiw ka, mag-resign ka, mag-vlog ka. Pero hanggat pulis ka, wag mong gamitin ang uniform sa pamumuliti ka. Gayaan mo ko. Hindi na ako pulis. Ngayon, kumakampi ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yung pulis ka, nakasuot ka pa ng uniform, nagbablog ka. Cloud chaser ka rin eh. Anak ng teteng tong tao na ito. Dapat, bago ka nag-vlog ng ganyan, hindi mo sinuot ang uniform mo. Baka mapaniwala mo pa kami. Doon siya. Putik na yan. Anong klaseng tao ka kung ganun? Eh di parang na rin aso. Di ba? Gets yung point ko? Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Ang dami bang pwedeng paraan yan para kumain. Ayun nga eh. Kung merong kang dignidad bilang isang pulis, panindigan mo na vlogger ka. Panindigan mo na Duterte supporter vlogger ka. Hindi yung gagamitin mo yung uniform mo tapos maninindigan ka, papanig ka kay Rodrigo Duterte. Anong utak meron ka? Ay nako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain? Kahit dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yun? Sa PNP lang bang may pera? Putik.
Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Di ba? Nagpulis. Anong pinagsasasabi nito? Idadamay mo pa yung ibang mga pulis na pera ang dahilan. Nok nang teteng ka naman, mahiya ka naman sa mga kasamahan mong pulis. Nagpulis sila, hindi katulad mo para magsilbi kay Duterte. Nagpulis sila para sa sambayan ng Pilipino. Yun yung panunumpa natin noon, di ba? To serve and protect. Nok nang teteng tong tao na ito. Tayo, hindi dahil sa pera. Tandaan niyo yan. Nung nag-a-apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan. Ang dami nating pagsubok para lang makapasok. Definitely, magkakaroon po ng kasong administratibo ito, mga tol. Pero hindi ko na i-discuss. No, hayaan natin. Let the circumstances flow accordingly. Tingnan natin kung ano ang kakaharapin nitong problema. Pero definitely, meron po itong administrative case. Kasi naka-uniform siya. The Philippine National Police should be apolitical in nature. Hindi dapat namumulitika. Kung sa tingin mo namumulitika si General Torre, kasuhan nila. Pero alam naman natin, nagpapatupad lang ng batas yun. May warrant of arrest. Pinatupad niya lang yung batas. May pamumulitika ba sa kanya? Wala. Ito ang linaw na namumulitika ka dito, kumakampi ka kay Rodrigo Duterte. Pagka binasa mo ang mga post mo, lahat pumapanig kay Rodrigo Duterte. Di ba? Tapos ngayon na may pagsubok sa atin, ibebenta nyo yung prinsipyo nyo. Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod. Magkano ba sinasahod natin? Anak ng teteng na yan, pinagbintangan mo pa yung mga katulad mong pulis. Maawa ka naman sa kanila. Hindi sila katulad mo. Sila'y profesional. May mga classmate ako, alam ko ang pagkiling ay para kay Duterte pero hindi ginagawa ang ganitong ginagawa mo. Kasi alam nila kung ano ang tama at dapat sa loob ng organisasyon. Sa aming mga patrolman, 29,000 lang mga kasama. 29,000 lang. Tingnan mo, bagong pulis ka pa lang tapos ganyan ka na mag-attitude. Ha? Patrolman. Ipagpalagay natin na hindi ka na po-promote, the most na pinakamatagal ka sa serbisyo, 10 taon. Tapos ganang kanya mag-attitude. Namumuliti ka na kagad. Kung naninindigan ka, again, para kay Rodrigo Duterte, tanggalin mo ang uniform mo muna bago ka mag-vlog. Anin mo yung 29,000. Cloud chaser ka rin eh. Ginagamit mo ang uniform ng Philippine National Police para magpasikat. 10,000, kung ang kapalit nun? Anong kapalit nun? Prinsipyo mo? Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa kakarampot na 29,000? Puta. Diba? Mas marami pa yung sahod ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahod nung nasa call center ako. Kaysa yung nasa pulis na ako. Pero bakit ka nagpulis? Anak ng teteng, hinahamak mo ngayon yung organisasyon na kinabibilangan mo, yung pinambubuhay mo sa pamilya mo. Pangahamak yan. Mas malaki pa pala sahod ng call center, bakit ka nagpulis? Sasabihin mo, naglilingkod ka sa bayan. Sino ba pinaglilingkuran mo ngayon? Parang mga Duterte eh. Dahil may prinsipyo akong pinaglalaban, nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko, nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Di ba? Kaya gusto mo palang nasa tama, nasa bagay, nasa lahat. Kung ano man yung pinagsasabi mo na yun. Isinilalagay nga sa tama, di ba? Merong reklamo kay PRRD mo. Ano ang dapat gawin? Harapin yung kaso. Bakit ka nagmumukmuk dito sa social media? Dapat tinatanggal mo yung uniform mo, di ka na nahiya sa PNP. Ang kapal naman ng pagmumukha nitong patrolman na ito. Tayo nagpulis kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, na hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Alam naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Anong kwenta mong pulis ka dyan? Puro ka sat-sat, hubarin mo yung uniform mo, magbitiw ka, saka ka mag-vlog. Kung hindi mo nang maayos yung problema sa bansa. Di ba? Alam nga naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Ang kanyang pangalan po, ayon na rin mismo sa kanya, ito na nga, di ba? Siya daw po ay si Pontanillas, no? This is me, my name and my badge number.
Pero di naman nakalagay dito yung badge number niya eh. Pero totoong pulis po ito mga tol. No? Hindi naman siguro maglalakas ng loob ito na magsuot ng uniforme at magharap sa camera nang hindi po siya pulis. Pero ang mali kasi sa kanya, pulis siya eh, dapat di siya namumulitika. Anong kwenta mong pulis, di ba? Anong kwenta mong pulis ka? Ako, wala akong pakialam kung tanggalan nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Wala daw siyang pakialam kahit tanggalin sa trabaho o kasuhan. Sige, tingnan natin. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng kung ano-ano lang sasabihin sa atin, susunod. Pontanilla, tatanungin kita, tama ba yung ginawa mo ngayon? Ganito yan mga tol. The rules governing the attitude of a police officer ay nakalagay po sa NAPOLCOM Memorandum Circular 2016-002. Ito po yung mga maaaring kaharaping kaso ng isang pulis. And basically, yan po ay hinati sa 8. No? Malfeasance, nonfeasance, misfeasance, dishonesty, incompetence, disloyalty to the government, oppression, and nakalimutan ko bigla yung isa. No? Higit sa lahat. Meron po tayong Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Government Employees and Public Officers. Nakakalimutan yata nito, itong patrolman na ito, na kabata-bata pa lang sa serbisyo, kung umasta, akala mo, napakagaling na. Nakakalimutan niya yata na ang Philippine National Police should be non-partisan. It should be apolitical. Pero dito sa ginagawa niyang mga series of posts niya sa Facebook page niya, makikita niyo kung paano siya kumikiling pabor na pabor para kay Rodrigo Duterte. Susunod-sunuran na lang tayo. Di ba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Totoo naman yun. Hindi ka pwedeng utusan ng mali. Bakit may nag-uutas ba sa'yo ng mali? Ha? At bakit mo idadamay dito sa Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabi mo? Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang... Yun eh. Bakit mo dinamay si Pangulong Bongbong Marcos dito? At maling-mali yung sasabihin mo na hindi mo boss si Pangulong Bongbong Marcos. Kung logic ang pag-uusapan natin, maling-mali yan. Unang-una, ang attitude mo, sabi mo, Pilipino ang boss mo. Di ibig sabihin, lahat tayong mga Pilipino, boss mo. Kasama si Pangulong Bongbong Marcos doon dahil Pilipino. Pero yun ay pilosopuhang sirkumstansya. Pag-usapan natin kung ano ba ang isinasaad sa ating saligang batas. Ano ang sinasabi ng executive branch of the government? Sabi doon, the president shall be commander-in-chief. Sino ngayon ang boss mo? Ang tanga nito. Ang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Bakit ka naman uutusan ng mali ni Pangulong Bongbong Marcos? Huwag mo lang idamay si Pangulo sa katangahan mo. Ako susunod sa kanya. Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Oh, yan, di ba? Oh, ang laking tanga nito. No? Lahat ng pulis, lahat ng uniform personnel, ang boss, ang pinakamataas. Siyempre, boss mo yung pinakamataas. Yung commander-in-chief. Sino yun? Presidente ng Pilipinas? Ang tanga mo naman eh. Naturingang nagmamalaki ka na mataas ang sahod sa call center, dapat pinili mo na lang yun. Kaya ka siguro hanggang ngayon, patrolman din eh, dahil sa katangahan mo eh. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin, sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Di ba? Oo. Mga Pilipino ang Pilosopuhin kita, ibabalik ko sa sinabi ko. Kung mga Pilipino, tanungin kita, hindi ba Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos? Kung ang sagot mo, oo, di boss mo din siya. Tanga. Pasahod sa akin, ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. O, ito pa. Diba? Presidente lang siya. Pinipresidente mo lang. Nilalang mo lang ang presidente. Ang tanga naman ito. Ha? Kailan magiging lang ang presidente? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pag wala siya sa serbisyo. Tapos ngayon, ang taas ang pagtingin mo bilang pulis. Kanina, hinahamak mo ang mga pulis dahil mababa lang ang sahod.
Sabi mo, 29,000 lang, mas malaki pa sahod ng call center. Tapos ngayon sasabihin mo, presidente lang siya, ikaw pulis? Aarestuin mo pa si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit? Ano ba ginawa ni Pangulo? Pagka gumawa daw na mali si Pangulong Bongbong Marcos. Pagka wala siya sa pwesto niya. Di ba? Ay, nako. Anong nangyayari sa Earth? Sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Eh si Rodrigo Duterte, hindi tiwali para sa'yo. Kaya ngayon, nagmumukmuk ka dyan sa social media. Ano ka nagtiting? Tayo dapat, nasa gitna lang tayo mga kasama. Pakipakalat ninyo yung pangalan ng pulis na ito, Pontanilla. Di ko alam kung ano first name. Aktibong pulis po ito mga tol. And this is conduct and becoming of a police officer, na alala ko na. No? Yun po ang maaaring ikaso dito. This is conduct and becoming of a police officer. No? Hindi maganda tong ginagawa ng tao na ito. Hinamak ang organisasyon na kanyang kinabibilingan, minaliit ang presidente, at napaka-partisan sa politics. No? Gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ang tawag doon. Eh, ano ginagawa mo? Hindi mo ba tinitingnan yung thread ng post mo? You stand for PRRD? Oh, 10 hours ago, nag-post ka, PRRD, tanging presidente na mahal ng mga Pilipino. PBBM, tinaguri ang presidente pero hindi nire-respeto ng mga tao. Nakakahiya ka, bangag ka. Sinabi mo kay Pangulong Bongbong Marcos yan, pulis ka. Philippine National Police. Saan ba naka-assign tong patrolman na ito? Ano magiging action nyo rito? This is plainly talagang conduct and becoming of a police officer ito. Dapat dito tanggalin sa serbisyo. Total, pinagmamalaki niya naman. Wala siyang pakailam. Kung siya'y matanggal sa serbisyo, mababa daw kasi sahod ng pulis. Mas malaki pa raw ang sahod ng call center. Oh, ang kapal ng pagmumukha nito, papasok-pasok ka ng pulis, tapos lalaitin mo yung organisasyon na kinabibilangan mo. Ako, kahit umalis ako sa PNP, I really love Philippine National Police. Never kong hinamak ang kapulisan. No? Even kung hindi ka lang nag-attitude ng ganito, hindi kita i-content. Kasi pulis ka eh. Magkawangis tayo eh. Kaso lang walang hiya asal mo eh. Kaya kinontent kita. Ang dami kong mga kakilalang pulis na pwede kong i-content, hindi ko i-content. Dahil alam ko ang pagiging pulis. Pero ikaw, mukhang nagsuot ka lang ng uniform, tapos hindi mo talaga alam kung ano nature ng trabaho mo. Tanga! Hindi porque presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba? Para sundin ko, tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Di ba? Take note ang sinabi niya kay Pangulo 10 hours ago. PRRD, tanging presidente na mahal ng mga Pilipino. PBBM, tinaguri ang presidente pero hindi nire-respeto ng mga tao. Nakakahiya ka, bangag ka. O yan ang sabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy tayo dito. Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh. May tama daw. May tama ka, sir. May tama ka sa utak. Ano may tama? Na-flattered pa dun sa comment sa kanya. Ibian Bell, maraming salamat sa super sticker Anak ng teting tong patrolman na ito. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos ni Sir Bongbong Marcos, sir. Anong Sir Bongbong Marcos? Wala kang respeto. Anak ng teting na ito. Tinawag mong bangag tapos tatawagin mong sir? President. May pasalu-saludo ka pa. Bobo. Anak ng teting na ito, hindi sumasaludo ang pulis ng ginagamit ang kaliwang kamay. Ang tanga nito. Pambabastos yan sa uniforme. Sasaludo ka, kaliwang kamay ang gagamitin mo. Napaka-walang hiya nito, napaka-bastos nito. Ang pagsaludo, kanang kamay. Tanga.
Pakinggan mo itong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas. Pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Tingnan mo, nakikita ninyo katangahan ng pulis na to. O, bilangin natin kung ilang araw ang itatagal nito sa serbisyo, mga tol. This is conduct and becoming of a police officer. Di ba? Hindi ako nakain sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Tanga talaga to. Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Bugok! Nagbabayad ng tax ang presidente. Nagpapasahod din sa iyo ang presidente. Ang tanga mo naman. Lahat ng Pilipino na nagbabayad ng tax, nagpapasahod sa mga public servant. Huwag kang tanga. Ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Pilipino nga si BBM. Nagbabayad siya ng tax. Ako nang teteng ka naman eh. Pagkumparahin mo nga sahod mo at sahod ng presidente at tax mo sa tax ng presidente, sino mas malaki ang ibinabayad na tax? Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Ang kapal ng pagmumukha nito, presidente ka lang ng Pilipinas, pinapasahuran namin. Nak ng teteng. Yung isang buong buwan sahod mo, baka tax lang ng Pangulo yun. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa ka rin, katulad ka rin namin na sa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander-in-chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Sakatanga ka. Alam mo, napakatanga mo. Pulis ka, di mo inaalam yung ADA. Alam niyo yung ADA? The Anti-Drug Driving and Distracted Act. Kapag ka ikaw ay nagmamaneho, hindi ka dapat nagse-cellphone. Diba? Bakit ka nagse-cellphone? Bakit ka nagla-live? Di paglabag sa batas yung ginagawa mo? O, baka sabihin ninyo, gumagawa ako dito. What is ADA? ADA, Philippines. Kalimutan ko na kasi Republic Act. The Anti-Distracted Driving Act. Republic Act 10913. Pag binasa mo ang batas na ito, patrolman pulpul, dapat hindi ka nagse-cellphone while driving. Ha? Paglabag sa batas yung ginagawa mo. Pulpul. Diba? Public servant ka. Dapat magtrabaho ka rin. Hindi ka boss. Tandaan mo yan, sir, ha? Tandaan mo, sir, President Bongbong Marcos. Tandaan mo to. Isa kang public servant. Pumunta ka din sa pwesto mo para magserbisyo, hindi para maging boss. Ano ba ginagawa ni PBBM ngayon? Ang teteng na ito. Amen. Dapat ikaw nagta-traffic dyan eh. Dapat ikaw yung nasa gitna ng kalsada nagta-traffic dyan eh. Kasi nasa public servant, nasa public service tayo. Natawa ako doon pagtatrapikin yung presidente, mga tol. Anak ng, anong utak merong itong patrolman na ito? Patrolman pulpul. Presidente, pagtatrapikin mo? Hindi pwede yung presidente ka, diyan ka, nagiging boss ka dyan. Ano ka? Diba? Dapat leader ang tawag sa'yo. Hindi. Basta DD Sheets talaga, tanga. Ito, meron din siya live kanina ulit. Tingnan natin to. Mahaba-haba tong live nito. Tingnan natin, ha? Ay, nako. Diyan, Diasan. Tol, kumusta? Kasi naglawin ko. Dito tayo. Sa Commonwealth Act. But, ano lang patrolman ako. Mukhang nasa assign ito sa National Capital Region. Ano? Parang NCRPO ito. Aabangan natin to sa balita, mga tol. Wala akong pakialam kasi kahit anong gawin nila, wala din naman mawawala sa akin. I have nothing, di ba? I've got nothing. I have nothing to lose. Yeah. Pero sila, mga general sila, they have everything. They've got everything. Kung magkakamali sila, they will lose. Sabi ni Sir Benji Contreras, yan si Pontillas, may desisyon ang Napolcom na alisin na sa serbisyo dahil dawit sa pagkamatay ng isang pulis ng isang militar noong 2020. Baka naka-appeal pa, Sir Benji, kasi naka-aktibo pa siya.
Aktibo pa siya sa serbisyo eh. Baka naka-appeal pa yung kaso nito. Kaya nananatili pa sa serbisyo. Pero pagka-administrative case, mabilis yun eh. Hindi tatagal ng ilang taon yan, 2020 pa. 5 years na. Lose everything, di ba? Yun yung lamang natin. Yun yung lamang natin, mga kasama. If you got nothing, you have nothing to lose. Sige lang, bembangin natin sila para marinig nila yung mga hinaing natin. Kasi mababa lang tayo eh. Hindi nila tayo naririnig. Ito, isa rin tong traffic na to eh. Problema ng Pilipinas yan. Nung panahon ni PRRD, walang traffic, di ba? Sinungaling ka. Nung walang traffic pinagsasasabi mo. Panahon daw ni Rodrigo Duterte, wala daw traffic. Kaya nga nag-build dahil sa problema sa traffic eh. Hindi pa natapos yung build. Kaya lumubaba yung traffic. Alam niyo yan, ng 2019, 2020, 2021. Alam niyo kung bakit? Walang traffic noon. Siyempre, may pandemic na. Tanga! Ang pandemic nagsimula January 2020. Ang bobo talaga nito. Ang bobo mo. Hindi ako pwedeng mapikon mga tol. Baka nakalimutan ko, 100,000 pala yung pangako ko kapag ka napikon ako. Relax ka lang. Top 1, relax ka lang ha. Baka mapasubo ka sa 100,000. Pero bobo ka. Diba, may pandemic kasi din eh. Siyempre, walang traffic. Doon magaling si PRRD. Pinagkaroon niya ng... Ang bobo nito. Nagsimula ang pandemic sa atin January eh. Pumasok dito yung tao, tapos kumalat na ito by February, March 15, ni-lockdown. Ang Metro Manila. Tanga nito, sasabihin mo 2019, bukas pa review center ko nun eh. Lecturean kaya kita para matuto ka. Ang pandemic sa Pilipinas, alam niyo, plinano niya talaga yun eh. Siguro hindi criminologist ito mga tol. No? Pasensya na sa other profession ha. Pero hindi ako naniniwalang masasabi ng mga ganitong kataga ang isang criminologist. Lalong-lalo na sasabihin mo hindi mo boss, hindi mo pinuno ang presidente. Basic yun eh. Tumahimik ang Pilipinas, magkaroon ng reset. Kaya timing din talaga na nagkaroon ng pandemic ng panahon ni Duterte. Tumahimik kasi nawala ang traffic. Pinagpapasalamat niya pa yung pandemic dahil nawalan ng traffic. Anong utak meron itong pulis na to? Nawala ang... daming nawala nun. Diba? Nawala yung mga kriminal. Nung panahon ni Duterte... Anong nawala ng mga kriminal? Panahon ng pandemya, kaliwat kanan pa rin ang pinapatay. Huwag kang tanga, please. Please, huwag kang tanga. Baka mawala pasensya ko. Ang bobo mo. Pinatay si General Barayuga. Attorney Wesley Barayuga. Pandemic. Walang kriminal? Isang halimbawa yun na hindi pa nga nasolve ng Duterte administration. Huwag kang bobo. Naturingan nandito ka sa National Capital Region naka-assign. Ang tanga-tanga mo. Ang daming nawala. Nawala ang mga kriminal. Nawala ang traffic. Nawala ang trapo. Nawala ang mga kurap. Di ba? Nawala daw ang mga kurap. Anak ng teteng, panahon ng pandemya, sinamantala ang pondo ng bayan. Kaya nga may kaso si Francisco Duque. Saka si Atty. Lau. At doon, damay dapat si Rodrigo Duterte. Ang problema, wala lang direct evidence na nagsasabi na siya'y may kinalaman sa pandemic issue. Ay, nako. Ngayon, panahon ni PBBM, ang daming bumalik. Yung mga nawala noong panahon ni PRRD. Anong mga nawala? Si Sergeant Mayo, panahon ni Rodrigo Duterte, nagtatalamak sa pagngangalakal ng illegal na droga. Kung hindi pa dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa siya mahuhuli. No? Ay. Bumalik naman sa panahon ni PBBM.
Ade mabba. Enyamet tin nga pa nagbiyahe na paw. Ani mabba. Mukhang Ilocano pa tong walang hiya na to. Anong salita yung ginamit niya mga tol? No, parang Ilocano tapos binabangag mo yung kapwa mo Ilocano. Sa ano kasi yun, sa Tugigaraw, ani mabba. Ano ba yan? Ilocano nga. Anak ng teteng. Ba, ganun? Ano ba yan? Ay, Anyways, mga tol, so much for that. Ano, pag-usapan natin ano ang kakaharaping problema nitong tao na ito. No, nagmamagaling siya. Basically, meron po itong administrative na kaso dapat kaharapin. Pero kung totoo yung sinasabi sa balita at sinishare ni Sir Benji na ito'y, ano bang tunay na pangalan nito? Pontanilla, okay, suspect on a killing yan, tingnan natin kung lalabas. Pero wala namang nakalagay kasi sa balita, no? Wala namang nakalagay dito kaya hindi natin alam kung merong basis yung sinambit kanina. Pero ito siya, naninindigan siya para kay Rodrigo Duterte. Napaka-partisan itong pulis na ito na hindi dapat sa isang police officer. Yan 26 years old, policeman, cameraman, may NMAX, may BIOS, walang asawa, may 3 anak. Pinagmalaki mo pa na may 3 kang anak pero wala kang asawa. 2 doon ang panganay. May tama to mga tol. May problema ito sa utak. Pinagmamalaki niya na parehas panganay yung kanyang 2 anak. Tapos ngayon may girlfriend siya. Mana kay Rodrigo Duterte. Beauty queen at model, maraming crush noon pero GF ko na lang ang crush ko ngayon. 71 ang naging ex. PM sa gustong makita ang mga pics nila. Ayaw ko nang dagdagan, mahirap na baka matulpo. Valedictorian ng elementary talaga. Salutatorian ng high school. Scholar ng college pero 7 years bago graduate. Naglandi eh. Rider, driver, sweet lover, mabait, joker, writer, wannabe vlogger, commentator, hugotero. Pinagmamalaki niya na siya'y may iba't ibang anak, may anak sa iba't ibang babae, puro panganay. Babaero. Manang-mana sa poon niya. Anyways, masyado ng personal yon at abangan na lang natin sa susunod na pagkakataon kung ano ang mangyayari dito sa pulis na ito. Pero we are hoping na ang Philippine National Police mawala sa kanilang organisasyon ang mga ganitong uri ng pulis. May tama sa utak. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat.